Meron ka bang gusto? Pipili ako ng isa. Para sa'yo, magandang modo ko ngayon at gusto kitang paglaruan. Ito, magugustuhan ito ng mama ko. Hindi tanga ang mama mo. Magugustuhan niya talaga to. Magandang relasyon mo sa iyong biyanan. Sige, ibibigay ko. Oh, nandito na si Mr. Wei. Napakasigasig ni Mr. Wei. Sino itong dalagang dala niya? Napakaganda naman. Ang susunod ay isang napakabihirang lumang pulseras na gawa sa salamin. Mga kaibigang mahilig sa jade, huwag niyo nang palampasin ito. Simulan na natin ang bidding. Ang panimulang presyo ay 500,000 at tataas kada bid. May nagtaas na karatula na 600,000, 700,000, 800,000. Diyan yan eh, mga akit ka talaga. Nakakapag-ubos ng malaking pera ng mga lalaki para sa kanya. Pero, iyon mismo ang gusto ko. Sinasabi ko sa'yo, wala akong ibang gusto basta manalo ka lang. Achi, mukhang nakikipagbidang ginawa para kay Miss Chang. Talagang kakit-akit si Miss Chang. Pero sa huli, siya ay kasal na. Hindi ba't masama yun? Paano siyang umingiti ng ganyan? 100 million. Nagbid si Mr. Wei ng 100 million. Nagbid na si Mr. Wei. Paano natin matatalo yon? 2 million. 3 million. 4 million. 5 million. Masyadong mahal ang pulseras na ito. Hindi siya maaaring umabot ng milyon-milyon ng halaga. Nalilito ka ba? Si Mr. Wei ay laging bumibili ng mga bagay. Ang mahalaga kung gusto mo o hindi. Hindi na mahalaga kung sulit ba. Sinasabi mong sinasadya ni Mr. Wei na taasan ang presyo laban sa akin? Totoo bang gusto mong pulseras na ito? O naiirita kang dadalo sa hapunan ng kasama ako? Hula ko, hindi siya may gusto ng pulseras. Para ito kay Bai Xingxing. Para sa 5 milyon, hindi sulit. Pero ang pinakaastig na bagay ay ang tunay ng ngiti niya. Sa halagang 5 milyon para kay Mr. Wei. 5 milyon! May gusto pa bang magbid? 5 milyon isang beses, 5 milyon dalawang beses. 10 million. Nabid siya ng 10 million? Ito. Ang ginang ay nagbid ng 10 million. Meron pa bang hihigit sa 10 billion? 10 million isang beses, 10 million dalawang beses, 10 million pangatlong beses. Congratulations! Wish mukhang hindi mo na ko ihatagpawin ngayong gabi. Hindi ba nanalo ka naman ngayong gabi? Bakit parang hindi ka masaya? Masaya naman ako, pero wala lang yun. Bakit mo sinabi yan? Pumunta ka lang dito ngayong gabi para makipag-agawan sa babaeng yun? Kung wala lang siya ngayong gabi, nagpapagaling pa sana ako sa teko sa appendicitis. Pulseras lang yun. Ako si Jiang Yanwei. Kaya ko rin sipa ng mga lalaki. Pero hindi ko kailanman hahayag maaga ng ibang lalaki. Ganito ko katatag. Sandali lang. Kakatapos mo lang ng operasyon sa appendicitis, may sakit ka. Tama na dapat nagpahinga ka lang sa bahay ng maayos. Naka-high heels at bisnida ka pa at uminom ka pa talaga kanina. Konti lang iniinom ko. Jiang Yuanye, kung may mangyari sa'yo balang araw, anong klaseng bigong hindi inaasahan? Huwag mong hilingin na umiyak ako para sa'yo! Kung nararapat lang, hindi mo talaga ko kayang paayakin. Pumunta ako dito at tumawag sa lalaki. Pero hindi ko siya nakuha. Talagang... Yuanye! Yay! Kuya, tulungan mo ako. Halika, ihatid na kita pa uwi. Naghihintay pa rin si Jiang Yin sa'yo. Kaya sa susunod na maglaro tayo ng taguan, huwag ka nang tumakbo ng sobrang layo para hindi naman ako mahirapang maghanap sa'yo. Pero kuya, sabi mo mismo na siguradong mahanap mo ako. Kaya tumakbo ako papunta sa park. Sige na, kahit saan ka magtago, hahanapin pa rin kita at iuuwi kita. Talaga? Dapat tuparin mo sinabi mo. Tutuparin ko.
Bakit ako nandito? Biglang sumama ang pakiramdam mo. Kaya dinala kita sa ospital. Ikaw ang nagdala sa akin? Sino pa ba? Siyempre ako. Sabihin mo nga, para lang sa isang kabit, makikipaglaban ka talaga? Hindi yung pagkikipaglaban. Pinaglalaban kong sarili ko. Akala ko dati wala ka nang nararamdaman kay Wei Chen. Ngayon, mukhang gusto mo pala siya ng husto. Tungkol kay Bai Xingxing, sinaliksik ko ng impormasyon niya. Alam ko na. Sino na nagsabi sa'yo na alamin ito? Nakikita kong galit na galit ka sa kanya. Ako ang pinakamahalagang tao sa'yo. Siyempre tutulungan ka na mabuting kaibigan. Bakit? Ayaw mong malaman? Na-research mo na lahat. Sige, pakinggan ko. Itong si Bai Qingqing, hindi siya galing sa parehong mundo natin. Ipinanganak siya sa isang mahirap na baryo sa bundok at nakapasa siya sa entrance exam ng isang tunay na university sa Jiansheng nung 18 pa siya. Nakaka-inspire siya. Pero siya, nabuhay siya na maginhawa at marangya ng mga taon niya sa kolehiyo. Noon, sabi ni Xu Shaoxian na may nagpapanatili sa kanya. 4 na taon nang nakalipas, graduate siya at biglang nawala. 4 na taon na nakalipas? Yung batang yun ay 4 na taong gulang pa lang. Pagka-graduate niya, nabuntis siya kaagad at nalamang lumabas para magkaanak. Basta parang nawala siya sa mundo. Ang ibig mong sabihin, nawala siya ng parang bula? Wala siyang balita sa 4 na taon. Hanggang sa lumabas siya sa Beijing kasama ang bata, 5 taon nang nakalipas. Alam ko na ito. Nakatira siya sa number 14 Chunyang Road. Basta't maraming impormasyon ang pwedeng mahanap. At yung hindi mahanap, malamang sadyang nagtago ng impormasyon. Kung may kakayahan siyang ganito at hindi niya sinasabi sa'yo, alam mo na kung sino siya. Si Ashi. Si Ashi nga. Bakit naman kailangan itago ni Ashi si Bai Xingxing 4 na taon na nakalipas? Parehong walang asawang lalaki at babae noon. Pwede naman silang direktang ikasal. Bakit kailangan pang itago? Siguradong hindi tinatanggap ng pamilya Wei. Malayong pinagmula ni Bai Qingqing kumpara sa pamilya Wei. At dahil nagkatagda pa kayong ikinasal ni Wei, hindi papayag ang pamilya Wei na pumasok siya. Alam niyang tutol ang pamilya niya, pero ipinilit pa niyang ipakasalan siya. At nagkaroon pa sila ng anak. Tunay siyang lalaki. Siya ka nga pala, ang pangalan ng anak nila ay Wei Yanqing at may congenital leukemia. At sakto naman, nasa ospital din siya. Kasama mo. May congenital leukemia siya? Ganun ba? Kailangan ko ng bone marrow mo, kapalit nito. Aayusin ko problema ng pamilya mo. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakakinalan bilang ginang Wei, ayon sa kasunduan. Ang congenital leukemia ba? Ay nangangailangan ng bone marrow transplant? Mukhang gano'n na nga. Bakit? Ang sakit ng sugat ko. Sobrang kirot. Parang tuyong-tuyong buto. Magpahinga ka na mabuti. Tatawagin ko lang ang doktor. Kaya pala pinagkaslan ako ni Achi para makapagdala ng bone marrow sa anak nila si Bai Xingxing. Nurse, ang pasyente sa room 28. Sobrang sumasakit ang sugat. Tawagin niyo agad ang doktor. Pasyente sa room 28? Katatapos niya lang ng operasyon sa appendicitis, hindi po ba? Pero ngayon, nasa meeting lahat ng mga doktor. Walang doktor na naka-duty? Itong si Nurse Ray ay kabilang sa mga pasyenteng inilipat mula sa gynecology ngayong araw. Hindi. Pero ang pasyente sa room 28, sumasakit ang sugat niya. Samahan mo kung tignan siya. Sabi gani ako. Samahan mo na lang ako. Hindi ba't kaibigan ni Miss Zhang yun? Ang gulo-gulo niya. Ano kaya nangyari kay Miss Zhang? Dok, suriin niyo nga siya kung anong nangyari sa kanya. Titingnan kong sugat. Hindi tamang sugat na ito. Kanina sabi niyo ang dati niyang sugat ay galing sa appendectomy, hindi ba? May problema ba? Kahit ang sugat na ito ay talagang malapit sa sugat ng appendectomy, kung susuri ng mabuti, malinaw natin mula sa cesarean section. Ang sugat ay mula sa cesarean section? Anong sinabi mo? Anong ginagawa mo dito?
Sabi mo kanina, nang luma niyang sugat sa tiyan. Ay galing sa cesarean section? Paano naman nangyayari yun? Achi, mukhang hindi komportable si Miss Jiang. Dapat bang bigyan mo ng pampawa ng sakit si Mrs. Jiang? Bigyan mo siya ng painkiller. Sige, maghanap ako ng nurse nang bigyan niya ng pasyente ng painkiller. Alam niya, siya naman anak na rin si Zhang Yue. Siguradong iimbestigahan niya. Hawakan mo ang bata at hanapin si Weichi. Paano kung malaman ni Wei Cheng bago ni Zhang Yue? Huwag ka mag-alala. Inayos ko na para hindi ka nila matagpuan. Pero, Huwag mo nang isipin yon. Bakit si Zhang Yue? Nakalimutan ang kabilang panig. Ikaw naman ang natatakot. Sinasabi ko sa'yo. Mula ngayon, ang batang ito ay magiging lihim mong anak. Naiintindihan mo? Ang anak niyong si Mr. Wei, maaaring nawalan siya ng bahagi ng kanyang alaala. Kuya, anong nangyari sa akin? Ayos lang. Appendicitis lang ang inoperahan sa'yo. Naintindihan ko. Hindi maganda ito. Hindi ko kailanman hayaan na malaman ni Yoshi ang katotohanan ng taong yun. Kapag gumana na ang pump, hinto na agad ang sakit. Salamat, nurse. Walang anuman. Ano ba talaga nangyari? Diyan sa sugat mo. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Ang sabi ni Kuya, appendicitis ito. Palim ka nagkanak sa labas? Kaya inaasahan mong palim din ako ng anak? Zhang Yunye! Kahit pang tiyan ko may peklat mula sa cesarean section, hindi pa naman tayo kasal 4 na taon na nakalipas. Kung nanganak man ako, ang batang iyon ay hindi sa iyo at anong kinalaman mo dito? Pagod na ako. Dahil mo na yung maliit na sweetheart at umalis na kayo. Wala akong oras para aliwin ka. Ang dami mong pangamba para maipakita ang posisyon mo sa mistress. Bakit ko pa ipapakita ang aking dangal at hayaan na madapuan ka ng iba? Ikaw bahala. Sa pamamagitan pala, ang sugat sa tiyan mo ay talagang galing sa appendix. Bakit sinabi ng doktor na sa cesarean section ito? May tinatago ka bang sikreto sa akin? Wala. 4 na taon na nakalipas, hindi ko maalala na eksakto na nangyari. Sa kahit anong paraan, sinabi sa akin ng pinsan ko noon na inalis ang appendix ko. At tiningnan ko ang medical record at talaga namang appendicitis yon. Sige. Hello. Alamin mo ang operasyon na ginawa kay Yunye. 4 na taon nang nakalipas. Sige po. Hindi mo ba ko tatawagan kapag maayos ng lahat? Masyado bang alerto si Wei? At matutuklasan niya? Meron akong napakalagang sasabihin sa'yo. Nagpadala si Ashi ng tao para imbestigahan ang operasyon ng mga person officer 4 na taon na nakalipas. At ang mga bagay tungkol sa bata, baka hindi ko ito maitago ng maayos. Ano? Bakit hindi mo ito magawa ng maayos? Ano bang gusto mong gawin ko? Si Jian Yue ay nagkaroon ng appendicitis operation para malabas ang bagay na ito. May magagawa ba ako para malutas ang bagay na ito? Malulutas din ang bagay na ito. At hindi na dapat hayaan na malaman ng iba ang katotohanan 4 na taon nang nakalipas. At ikaw naman, matagal na kayo magkasama. Bakit hindi pa siya nahuhulog sa'yo? Sinubukan ko ng lahat, pero hindi ko siya mahikayat dahil sa aking posisyon. Hindi mo kayang akitin na lalaki? Hindi mo ba alam kung paano siya halikan? Wala ka talaga silbi. Sinasabi mo na kung walang silbi? Nakalimutan ni Ash at ni Jiang Yu ang isa't isa. 2 taon na nakalipas, kasal pa sila noon. Sa nakarang 2 taon, nag-recruit ka ng mga tao. Hindi pa rin nahihiwalay? Sinasabi ko sa'yo na itigil ang pangungulit mo sa akin. Ching-ching, huwag mong kalimutan kung sino nagbigay sa'yo ng lahat ng ito. Bibigyan kita ng panahon sa huli.
Kung hindi mo mapipigilan si Wei na magustuhan si Yue, ipapadala kita sa nayunan upang mapakasal sa isang matanda. Naiintindihan mo? Naintindihan ko. Chen mo, hintayin mo. Maglalakas daw ako ng pakasalan si Wichi. Miss Jiang, tingnan natin kung lalaban ka pa. May kailangan akong asikasuhin. Kailangan kong bumalik sa kumpanya. Magkita na lang tayo mamaya. Dapat ko sanang mas naintindihan ito. Kasalanan ko ito. Magandang tita! Kapag nakita kong batang ito, ramdam kong luksong dugo. Pero hindi ko naman siya anak. Hindi ko naman siya pwedeng angkinin. Siguro dahil natanggap niyang bone marrow ko. Bakit ka nag-iisa dito? Sinabi ng doktor na uminom ako ng gamot. Ayoko uminom. Pero masakit ka. Kailangan mong uminom ng gamot. Masakit ba? Masakit ng uminom ng gamot. Bakit masakit uminom ng gamot? Marami kasing gamot. Sobrang dami. Pag hindi ko natapos ang lahat, pinapagalitan ako ng doktor. Sila ang may gawa nito? Saan kaya si Shani kung wala siya sa ospital? Karaniwan, hindi siya nakikinig sa akin. Maghanap tayo. Siguradong nandito lang siya. Xiaoteng? Xiaoteng, nandun ka lang sa ward kanina. Anong ginagawa mo dito? Alam mo ba kung gaano kita katagal hinahanap? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit may pasa ka sa braso mo? Miss Jiang. Miss Jiang, ikaw pa naglabas kay Xiaoteng? At nasaktan siya? Kung hindi ka kontento sa akin, maaari mo kong harapin. Bakit mo sinaktan ng bata? Anong pinagsasabi mo? Hindi siya. Xiaoteng, huwag kang matakot. Babantayan ka ni Mama. Miss Jiang, sinasabi ko sa'yo, naalis kami papuntang lungsod pagkatapos gumaling ni Xiaoteng. Bakit atat kang paalisin kami? Ikaw ang gumawa. Akala mo ako nalakit sa kanya? Kahit galaw ako kay Ben Xingxing dahil ginawa sa bata, hindi ko magagawa yun. Hindi ako naniniwala. Nagagawa si Miss Chen na anumang masama kay Xiaoteng. Pero, tila masunod si Xiaoteng sa ward. Bakit siya lumalabas ngayon? Bukod pa rito, wala namang ganang sugat sa braso si Xiaoteng kagabi. Ang bata ay hindi nagsisinungaling. Sabihin mo sa mga magulang mo kung paano nangyari ang mga sugat mo. Xiaoteng, huwag ka nang umiyak. Hindi na kita pipilitin. Miss Jiang, huwag mo nang pilitin ng bata. Bata pa siya, hindi siya magsisinungaling. Pero ayaw sumalungat sa akin, ibig mong sabihin, pinaiyak ko siya. Akala mo ako nagpaiyak sa kanya? Wala kang kwenta. Ikaw pa naman ina niya. Ano ka ba? Bakit ko naman siya paiiyakin? Pero sino ba nakakaalam? Tanungin mo siya. Tama na! Si Xiao Jian at Ching Ching ay mananatili lamang sa bahay sa Chunyan Road. Hindi nila alam kung paano pumunta sa pamilyang Wei. At hindi maaagaw sa iyo ang titulo bilang ginang Wei. Kaya huwag ka na magsumikap na paalisin sila. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Jiang Yun, huling paalala ko na to sa'yo. Layuan mo si Xiaoting. Kung hindi, Kung hindi ano? Susundin kita. Magdiborsyo tayo. Itatabi mo ko sa pamilya Wei. Hindi mo na kailangang maghintay pa. Pwede mo na ako i-divorce ngayon.
Huwag mo kong takutin sa diborsyo. Jiangyi, kung makikipagdiborsyo ka talaga, hindi ka ba natatakot na ang tatay mo ay nasa kulungan ngayon? Tinatakot mo ba ako sa mga bagay na ito? Tumatakas ka pa! Wala na akong magagawa sa'yo! Mamamatay tao! Itinulak mo ang tita mo pababa! Nakunan siya ng anak! Huhulihin talaga kita't ikukulong! Mr. Jiang, bahay ito ng pamilyang Wei. Hindi ito lugar kung saan ka pwede magwala. Mr. Wei! Hindi mo pwedeng protektahan ng mamamatay tao na ito! Sa kasalukuyan, si Jiang Yuanyu ay fiancé ko pa rin. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Fiancé? Gusto mong pagkasalan ng aking anak na babae? Ayoko nang marinig ang anumang paninirang puri at pumimekay laban sa fiancé ko. Sige! Sige! Naiintindihan ko, Mr. Wei. Ayos. Hindi ko siya pinilit magsinungaling. Alam kong hindi ikaw yon. May kasunduan tayo. Lagi kitang poprotektahan sa bagay na ito. Ikaw nang sabi sa akin na palagi mo kong protektahan sa bagay na ito. Ngayon, ginamit mo ang tatay ko. Ikaw nagbanta sa kanya para tulungan ako. Pero napakasama mo pala. Kailangan mo lang maging ginang ng pamilya, Wei. Huwag mo nang isipin ang iba pa. Tara na. Miss Jiang, mangyaring lumayo ka sa anak sa hinaharap? Mangyaring lumayo ka sa asawa ko simula ngayon? Siya rin ang ama ng aking anak. Tingnan mo ng maayos. Isa kaming pamilya. Achi, dahil hindi mo ako minamula umpisa hanggang katapusan, dapat tapusin na natin ang kasal na ito. Huwag ka nang umiyak. Nandito naman ako. Walang makakasakit sa'yo. Talaga? Hmm. Ah, Kung hindi mo kayang alagaan si Xiaoting, magpapadala ko ng ibang tao para alagaan siya. Achi, kasalanan ni Miss Jiang. Maaalagaan ko naman si Shouting kung wala siya. Gusto mo pa bang sabihin na si Jiang Yuanyu yung kumuha kay Xiaoting dito sa ward? May sakit siya at hindi siya makalakad ng maayos. Bakit naman niya kukunin ng bata sa ward? Bukod pa dito, kung hindi mo binabantayan si Xiaoting sa ward, may posibilidad ba na mapahamak siya? Alam ko, Ashi, at mas mag-alala pa ako. Aalagaan ko ng mas mabuti si Shouting at hindi na ito mauulit pa. Huwag kang mag-alala. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Hintayin mo lang ako dito hanggat bumalik ako. Huwag ka nang umiyak. Bakit hindi ka lang manatili sa ward at maglakad-lakad? sinabihan ako ng nurse na inumin ng gamot, pero pinapalo nila ako pag mabagal akong uminom. Alam mo naman mabagal kang uminom. Dapat bilisan mo na lang. Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginugol ko dahil sa karamdaman mo? Ganito mo patratuhin ang mama mo? Mama, hindi ko sinasadya. Nagkamali ako. Huwag ka nang umiyak. Dapat mong sabihin sa papa mo ng pasa sa braso mo ay kinurot ang babaeng yun kanina. Naintindihan mo ba? Nag-alala lang siya sa akin. Hindi niya naman ako kinurot. Mabait siya sa akin. Pero siyang tunay na salbay ng galing sa tiyan na Miss Chan. Isang immature na inggiterong aso.
Pero pagkatapos makilala si Jiang Yue ng ilang beses, nagsimulang magsalita siya para kay Jiang Yuanye. Hindi ngayon. Kailangan ko pa rin ng tulong ng malit na bata na ito. Xiaoting, gusto mo ba na palagi nandyan ang papa mo sa tabi mo? Xiaoting, gusto mo ba na palagi nandyan ang papa mo sa tabi mo? Kung oo, kailangan mong makinig sa mama mo. Ang babae kanina ay masama. Gusto kayong kunin sa papa mo. Siya ay mabait lang sa'yo para gawing ulila ng walang nagmamahal. Hindi ka maluloko, di ba, Xiaoting? Mama, naiintindihan ko po. Ang bait naman ni Xiaoting. Sir, nalaman ko na yung pinasuri mo sa akin tungkol sa operasyon ni Mrs. Jiang 4 na taon na nakalipas. Anong klaseng operasyon ang ginawa sa kanya? Totoong ang operasyon sa appendix lang yon. Ang mga detalye ng operasyon ay malinaw na nakatala sa mga dokumento. Sige, naiintindihan ko ng bagay nito. Siya nga pala. Sir, inutusan mong kusina na pakulay na to para sa iyang madam. Ang tonic soup ay nailuto na. Gusto mo bang ipadala ito ng personal? Huwag mong sabihin na akong gumawa nito. Ipadala mo na lang. Opo. Lawyer Su, gusto ko magtanong sa'yo ng isang bagay. Pakitulungan mo akong ayusin ng mga ari-arian sa aking pangalan. Gusto ko makipag-divorce kay Weishi. Ano? Bakit mo i-divorce si Weishi? Yuanye, nababaliw ka na ba? Pa, ikaw na naman. Jiang Yuanye, ano ba nangyayari sa'yo? Napakahalaga ng kasal mo sa pamilya Wei para sa ating pamilya Jiang. Gusto mo makipag-divorce na hindi man lang sinasabi sa akin? Wala ka talagang kwentang babae ka. Sandali, hahanapin kita ngayon din! Pasensya na, Miss Jiang. Nang tawagan mo ako, si Mr. Jiang ay nakikipag-usap sa akin tungkol sa isang tao at may isang bagay. Pupunta na siya para hanapin ka ngayon. Mas mabuti pang magtago ka muna. Ayos lang. Hayaan mo siyang pumunta. Sabihin mo, bakit gusto mo makipag-divorce? Napapasok ka ba sa isang bagay? Gusto kong i-divorce ang pamilya Wei. Tinanong mo ako kung nasaktan kong pamilya Wei sa pamamagitan ng pagdudulot ng gulo. Si Weishi ba talagang anak mo o ako? Naglakas loob ka pa rin magsalita sa akin? Alam mo kung gaano kalaki ang utang mo. Kung gusto mong i-divorce ka ng pamilya Wei, hayaan siya mag-invest ng 1 billion para sa akin. Pag-usapan natin ito. Lahat ng nasa pamilya Jiang ay ibinigay ng lolo ko. Wala akong utang sa pamilya Jiang. Kung gusto mo ng 1 bilyon, maaari kang pumunta sa guild para bilangin ang sarili mo. Ikaw mismo ang tumulak sa tiyahin mo. Hindi ka ba natatakot kapag nakipag-divorce ka? Ipapadala kita sa bilangguan. Sinabi ko na sa'yo na hindi ko siya itinulog pababa. Kung gusto mo akong ipakulong, pumunta ka sa pulis at iparesto mo ako. I-report ko na lang ito sa korte pagkatapos. Mas mabuti pang mag-apela at patunayan ang iyong inosente. Mabuti, Jiang Yuanye. Nakikita ko na naging mas matapang ka na ngayon. Hindi ka ba natatakot na ipapadala kita sa bilangguan? Natatakot ka ba na sinunog ko lahat ng alaala ng iniwan ng ina mo sa pamilya, Jiang? Paano mo nagawang gawin yon? Gagawin ko yon. Kung maglalakas loob kang hawakan ng mga gamit ng ina ko, ikaw at ang anak mong babae, hindi ko hayaan makakaalis ang sinuman. Dapat alam mo na natatakot ka. Gusto mong mamanatili ang mga gamit ng ina mo? Kailangan mong sundin ako. Gusto mo ba talaga makipag-divorce sa pamilya Wei? Sige! Hayaan mo muna si Mr. Wei na mag-invest ng 1 billion para sa akin. Kung hindi, magiging sako na ito. Ha! Balang araw, maibabalik kong lahat ng gamit ng ina ko. Salamat. Oh, natapos na lahat ng proseso. Salamat. Sinabi ko nang matagal ka na dito sa ospital, pero kaunti lang ang dala mo. Malilate na ako. Hindi ka ba niya susunduin? Abala si Mr. Wei. Nakita ko siyang 2 beses sa loob ng 1 linggo mula nang ma-ospital ako. Minsan, dinala niya si Bai Jianjian sa aking ward.
at tinanong ako tungkol sa piklat sa aking tiyan. Jiang Yu, huling beses ko nang sasabihin sa'yo to. Layan mo si Xiaoting. Kung hindi, Mayroon siya napaka-importanteng gagawin at hindi niya ako pakikilaman. halika na, umupo ka. Ikakabit ko ng seatbelt mo ha. Opo. Mag-behave ka lang dito ha. Achi, saan ba tayo kakain? May alam kong magandang restaurant. Pwede tayong pumunta mo ngayong gabi. May meeting pa akong dadaluhan ngayong gabi. Kaya hindi muna ako makakapunta. Ikaw na lang muna. Sige. Hello? Hello, Yen Yen. Bumalik ka sa lumang bahay para sa hapon na ngayong gabi. Maghahanda ko sa mesa ng paborito mong mga putahe. Naintindihan ko. Salamat, ma. Siguradong babalik ako sa lumang bahay para kumain kasama ka ngayong gabi. Mabuti. Hihintayin ka namin. Nakapagtataka, bakit hindi ako inutusan ni Mama na bumalik kasama si Yuchi ngayong gabi? Anong nangyari? Wala yun. Halika, yan. Kumain ka ng prutas. Salamat po. Yan. Ilang araw na nakalipas, tumawag yung papa at sinabi na gusto mong i-divorce si Achi. Ma, si Wichi at ang babae sa labas. Alam ko na, tungkol sa pagbubuntis ng isang bata, napakalaking bagay ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Yan. Alam ko yung iniintindi. Huwag kang mag-alala. Kilalanin ka ng pamilya Wei bilang taong ito. Walang ibang babae ang makakaisip man lang na pumasok sa pinto ng pamilya Wei bilang manugang. Pero yan. Ikaw at si Achi ay wala anak sa mga nakarang taong mula nang kayo ikasal. Kaya ang dugo ng pamilya ay hindi maiwan sa labas. Kaya pinag-iisipan ko na ito, na dapat kilalanin ng bata. Kung babalat siya sa pamilya Wei, aalagaan ko siya sa pangalan mo. Paano kung tinawag mo akong pabalik upang pag-usapan ito? Anong iisipin ni Wichi? Napag-usapan ko na ito sa ama ni Achi. Walang problema kung pumapay si Achi o hindi. Ang laman at tugon ng pamilya Wei ay hindi dapat ibigay sa iba. Yan. Kapag inalagaan mo ang batang ito, para sarili mo siya. Walang pinsala sa'yo. Hindi importante kung pumapay si Wichi o hindi, o kung pumapay ako o hindi. Ang bitan ko ay napakabuti sa akin sa mga nakaraang taon. Akala ko na palagi ko isang tagalabas sa pamilya Wei. Ma, pag-iisipan ko muna. Dapat itanong mo sa akin kung bakit. Hindi muna ako mananatili sa hapunan. Pasensya na. Ang kasal nito kay Yuchi ay hindi na sulit alalahanin. Kailangan ko na makipag-divorce sa kanya. Pero, kailangan ko munang hanapin ang mga gamit ng ina ko. Hello? Nasaan ka ngayon? Bumalik ka sa kumpanya. May sasabihin ako sa'yo.
Wala akong oras para bumalik ngayon. Pa, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang sa akin ngayon. Ang anak mo sa labas, sasabihin ko sa'yo. Nalaman na ito ng ina mo. Anong plano mo? Hindi nyo na kailangan mag-alala tungkol sa akin dito. May mga sariling plano na ako. Hindi mo pa nasabi sa akin ang tungkol sa bata. Sa mahabang panahon. Plano mo bang alagaan mong anak mo sa labas? Hindi pa ngayon ang tamang panahon para dalhin siya pabalik. E kailan naman? Pagkatapos ko bumalik sa bundok magkalipas ang 100 taon, sasabihin ko sa'yo. Dapat mong dalhin ang batang ito pabalik sa Wei family sa lalong madaling panahon. Hindi mo na kailangan mag-alala. Sinabi na ng mama mo kay Yuan Ye at wala siyang binigay ng pagtutol. Tinawag ni mama si Yan Yue pabalik sa lumang bahay. Bakit wala namang nangyari kung sinabi talaga kay Yuan Ye? Sinasabi ko na, huwag niyo muna ako isturbohin ngayon. May mga plano na ako. Waiter! Saan ka galing? Pumunta sa lamang bahay para kumain ng hapunan kasama yung mga magulang. Mr. Wei, bakit hindi mo sinama ng asawa mo at ang batang ngayon? Sinabi ng mga magulang ko sa'yo ang tungkol kay Shouting. Mr. Wei, huwag kang mag-alala. Ano man ang gusto mo, hindi ko pakikialaman kung ibabalik mo ang bata o ibabalik ang ina ng bata. Galit ka pa ba sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi ko na ibabalik si Shouting sa pamilya Wei. Hindi mo na kailangan mag-alala sa posisyon mo bilang Mrs. Wei. Mr. Wei, tratuhin mo ako bilang... Alam ko na hindi mo gusto si Xingxing at Shouting. Hindi ko sila hahayaan na lumitaw sa harap mo. Mula ngayon, babayaran kita sa tuwing matatapos ako magtrabaho araw-araw. Mr. Wei, anong klaseng planong ito? Dumadagdag lang ito sa problema ko. Anong magagawa ko para mapasaya ka? Maging mabuti ka naman sa akin. Kung sa tingin mo hindi ako sapat, samahan mo ang kabit mo. Si Bai Chingching ay hindi kabit. Kung hindi siya, eh ano ako? Pasensya na kung nagkialam ko sa damdamin mo kung anong mali. Jiang Yuanye, paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo na hindi ko hayaan si Bai Chingching na maging sagaba sa relasyon natin. Pwede mo na lang siyang baliwalain. Pareho pa rin tayo. Di ba? Huwag mong kalimutan na ang ating kasal ay isa mula sa simula hanggang katapusan. Kung palagi kang seryoso sa negosyo, malulugi ka. Ano bang ibig mong sabihin? Ayos lang, mas mabutin maghiwalay na lang tayo. Walang silbi na mag-usap pa tayo ngayon. Sige, ipapangako ko sa'yo. Na hanggat hindi sinisira ni Bashing siyang kapayapaan ko, hindi ko siya lalapitan. Ayos ba? Hinding-hindi ka na niya guguluhin pa. Sir, ito ang bagay ng ginang na inutusan mong bilhin pa mula sa France. Alam ko, lumabas ka muna. Opo. Hello? Hello, Achi. Anong nangyari? Sabihin mo. Naganda ko ng maraming pagkain ngayon. Pwede ka bang pumunta at sabay maghapunan kasama si Shouting ngayong gabi? Kailangan kong umuwi para samahan si Yuan niya ngayong gabi. Hindi ako makakapunta. Ganun ba? Pwede bang bukas ng gabi na lang? Bukas ng gabi, uuwi pa rin ako para samahan siya. Tandaan mo tong sasabihin ko sa'yo. Ang mga bagay tungkol kay Shouting, kahit kailan pwede kang lumapit sa akin. Pero sa mga bagay na walang kinalaman kay Shouting, huwag ka na muling lumapit sa akin. Alam ko, na busy ka. Ayos lang. Ibaba mo na. Sige, tatawagan na lang kita. Kung may kinalaman kay Shouting. Weset na babae.
Hindi. Hindi niya pwede makuha ang posisyon ko. Hello, Mr. Shen. Ngayon may magandang paraan ako para sirahan si Jiang Yan Yue. Pwede rin itong mapagana tingin sa'yo ni Miss Jiang. Pero, tulungan mo muna ako ng kaunti.